Dalawang beses naglandfall ang bagyong Emong. Sa ikalawang landfall, Ilocos Sur naman ang tinamaan. Para sa update, magbabalita si Gio Robles live mula sa Narvacan, Ilocos Sur. Gio, ano ang update dyan? Cheryl, pasado alas 5 ng madaling araw kanina nang maglandfall sa Candon City, gaya ng sinabi mo dito sa Ilocos Sur, ang bagyong Emong na nagpaulan sa mga probinsya sa Hilagang Luzon. Pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang unti-unting maramdaman ang ulang dala ng bagyong Emong sa Vigan, Ilocos Sur. Mataas ang tsansa ng storm surge sa mga coastal community, lalo pat may high tide rin. Sa barangay Mindoro sa Vigan, higit 300 residente ang maagang dinala sa mga evacuation center. Karamihan sa kanila nakatira malapit sa dagat at ilog. Si Lola Jen nag-aalala na baka wala nang babalik ang bahay. Kasi malapit na kami sa dagat po, malapit pa kami sa ilog. Kaya po pag nag-storm surge, kami po yung naunang ban. Si Josephine naman kakagaling lang sa trabaho nang mag-alsa balutan sila ng kanyang dalawang anak. Hindi na raw siya nagdalawang isip nang malamang signal number 4 na sa Ilocos. Kinakabahan talaga, sir, kasi ang liit-liit naman ng bahay namin. Saan kami matutulog? Wala na. Bukod dyan, pinangangambahan din ang malakas na hanging dala ng bagyo galing sa kanluran o West Philippine Sea ang bagyong Emong kumpara sa karaniwang bagyong dumaraan sa lalawigan na nagmumula sa silangan na nakaharap sa Pacific Ocean. Talagang ibibrace namin yung impact ng hangin kasi gagaling siya sa dagat na wala na ngayon yung Sierra Madre, Cordilleras na tumutulong para i-lessen yung impact ng hangin ngayon. Unang naglandfall sa Agnon ang bagyong Emong kagabi. Malakas na ulan at hangin ang bumayo sa bayan ng San Juan. Sa San Fernando City naman halos magliparan ng mga tanim at puno na winasiwas ng bagyong Emong kaninang madaling araw. Nasira naman ang ilang bahay sa probinsya, natuklap at gumuho ang ilang tahanan na gawa sa light materials. Cheryl, simula kahapon, higit 12,000 na mga residente ang inilikas matapos nga yung direktiba ng Ilocos Sur Provincial Government na magpatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na peligroso sa storm surge, flood-prone areas at maging landslide-prone areas. Cheryl. Gio, sa mga oras na ito, kamusta ang panahon? Nag-improve na rin naman ba? Oo, Cheryl. Kanina, mga madaling araw ay katamtaman hanggang malakas yung nararanasan nating pag-ulan. Pero sa mga oras na ito, kung mapapansin mo ay tumigil na ang ulan pero makulimlim pa rin yung panahon. Ngayon, Cheryl, kwento ko lang, nandito kami sa bayan ng Narvacan. Ito yung barangay na Pantok, no? Isa ito sa mga binisita natin. Kung makikita mo, Cheryl, nasa gilid tayo ng dagat. Yung problema dito, unti-unting nilalamon ng dagat yung mga coastal community at isa nga sa mga apektado itong barangay na ito. Ito, Cheryl, oh, ayan. Kaya kagabi, magdamag na naglagay ng mga sandbag at itong tinatawag na cyclone baskets. Ayun yung makikita mo sa dulo, yung may mga lamang bato, para nga mapigilan yung epekto ng alon. Kasi dito sa gilid natin, kumbaga unti-unti nang gumuguho. Excuse me po. Unti-unti nang gumuguho yung lupa malapit sa kinatitirikan ng mga bahay. Kaya tulong-tulong pansamantala yung mga residente para nga dito sa mga apektado nilang mga kapitbahay na halos wala pang paglilipatan sa mga oras na ito. Cheryl. Yung nakikita namin sa likuran mo, may mga nakatayo pang bahay. Pero anytime na mas grumabe yung pag-ulan, tumaas pa yung tubig, mahahagip na yan or pwedeng gumuho. Oo, Cheryl, no? Yun nga yung pinangangambahan ng mga residente. Pero so far, yung karamihan sa mga apektado ay hindi pa umaalis sa kanilang mga tahanan.
karamihan kasi yung explanation nila, binabantayan nila yung mga ari-arian nila and ayaw naman nilang pumunta agad sa mga evacuation center. Ngayon, nandito kanina yung mga barangay officials at mga volunteers, mga uniformed personnel, yung iba sa kanila, nagtulong-tulong sila dito sa paglalagay ng mga sandbag at ng mga cyclone baskets nga as I mentioned para somehow ma-mitigate kumbaga yung effects nitong alon and hopefully nga dasal ng mga apektadong residente dito ay humina na nga yung kumbaga malakas na hangin which nagkokos din ng malaking alon ngayon dito sa gilid sa may barangay Pantok. Cheryl. Pero ano ang aksyon ng local government? Pababayaan na lamang ba yung mga residente dyan? Di ba siyempre safety first? Kanina, nandito yung ilan sa mga opisyal ng LGU at yung sabi nga sa atin ay hahanapan ng budget itong lugar na ito. Cheryl, kung makikita mo yung bato doon sa dulo, ayan, yung area na yan, Cheryl, dyan dati, part pa yan kumbaga ng kung may boulevard dito or ng seawall, correction, parte yan dati ng seawall, ganyan kalaki na yung kinain ng dagat sa lugar na ito. So if you could just imagine, yung mga bahay daw, may mga bahay daw dati dyan sa may seawall, pero ngayon ay wala na, kundi halos dagat na or dalampasigan na ito. Dito naman sa baba ko, Cheryl, kung kaya pa ng cameraman natin, nandito yung ibang bahagi ng mga, siguro bahagi ito ng mga bahay na nakatirik dito dati. Ayan, so ganito yung sitwasyon and somehow part din yung climate change. Yung sinasabi din ng ilan sa mga residente dito yung nagbabagong klima. At kumbaga dahil nga din sa pagtaas ng tubig ay unti-unti nang nilalamon itong coastal communities. Cheryl. Ilang residente, ilang pamilya ang pinag-uusapan dito na kailangan ma-relocate? Sa ngayon, Cheryl, ang sabi pa lang ng barangay ay initially nasa 1,000 residents yung affected dito and makikipag-ugnayan pa sila sa LGU maging sa province at kung sa national government kung ano yung magiging aksyon lalong-lalo na nga sa relocation at maging sa livelihood na rin ng mga apektadong residente, Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo riyan, Gio Robles.